Isang malaking balitang imunig sa publiko matapos tanggalin sa serbisyo si Kong Castro at tuluyang madisqualified mula sa anumang posisyon sa pamahalaan. Kasabay nito, mariing nagpahayag si Vice Presidente Inday Sara Duterte na hindi niya palalampasin ang demonyo pagtataksil ni Pangulong Kuting Jr. sa bayan na ngayon pinag-uusapan ng buong bansa. Ayon sa mga ulat, si Castro ay nagtanggal ng isang serbisyo dahil sa mga negasyon ng katiwalian at maling paggamit ng kapangyarihan. Habang umiinit ang isyu, muling nabuksan ang usapin ng di umano'y pagkakasangkot ni Kuting sa mga kontrobersyal na gawain. Sa isang matapang na bahayag, sinabi ni VP Sara na ang mga lider ng bansa ay dapat maging ehemplo ng katapatan at integridad at walang puwang ang pagtataksil sa bayan, gaano man ito kataas sa gobyerno. Sa gitna ng kaguluhang ito, nananawagan ang mga mamamayan ng masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Samantala, patuloy na sinisiryasat ng ilang ahensya ang mga paratang laban kay Castro at ang kaugnayan nito sa mas malawak na isyong politikal. Umaasang sambayanan na mananaig ang hustisya at pananagutan upang muling maibalik ang tiwala ng tao sa kanilang pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Let's stop saying that this should give us an advantage to those we hate and are facing charges, but the danger it may entail to those we protect or we are trying to protect. So now you understand. Now you understand why Franz Castro can use the rules, can use the can stay in Congress, can file her certificate of candidacy. Dapat pwede naman siyang tanggalin sa Kongreso dahil meron namang ebidensya, and the rules, the evidentiary weight is what Congress says it is. They did it to Teves. They could have done it with Congresswoman Franz, but they didn't. So para sa akin, Congress isn't about being fair. It's all politics. Pero we expect fairness and justice from the courts. We expect it from the ombudsman, and we should demand it from the COMELEC when they make decisions, when they make rules. Sabi ni Maynang, kaya gustong-gusto ko nanonood, nakikinig sa iyo kasi you explain information na maunawaan ng maayos. Thank you. Akala ko, kumbaga, super natutuwa ako pag naiintindihan ninyo. And I will keep explaining until you understand. Sabi ni Priest, Congress is unfair, sad kay Teves. Totoo yan. Ay, nako, ewan. Alam nyo, for example, dito kay Comweng, Congress could have kept her. Could have asserted na, tika muna, huwag muna siyang tanggalin. Pwede naman nilang gawin yun. Hindi, they didn't protect her, but they keep protecting other congressmen. So it really depends. Kasi politika yan. Yun yung difference. Ang decisions ng Kongreso on their own membership are ruled primarily by politics. It's not just, it should be about the evidence, but hindi parate. Okay. Ayun, sabi ni Ian, parehas lang kay Donald Trump sa US ngayon. Convicted siya, pero admin ni Biden na kalaban niya sa politika. Yan, sabi ni Ian, tama po ito. Tama yung term niya. It's called lawfare. Ang tawag nila sa US, ginagamit ang law as a war tactic. Now, mayroon, I forgot what the term was, na ginagamit, tama, lawfare nga. So ganito, halimbawa, may NGO noon sa US na they were fighting for the protection of a particular bit of property. So yung mga kalaban nila, which was a corporation, they dug up cases
against that NGO or the people in the NGO. They just filed case after case after case against them. Ngayon, yung cases na yon were not intended to win. Okay? But they were intended na mapagod yung mga tao dun sa kanilang advokasya. So it was case after case after case. Believe me, ako mismo naranasan ko yan. Fortunately, yung kalaban ko noon, hindi ko nakalaban ngayon. Pero I understood their strategy because I could have used the same one against them. Kaya lang may imbalance. Ang kalaban ko, isang malaking institusyon. Tapos yung law office namin, tatlo lang kami. Dalawang abogado, isang legal researcher lang. Diba? At the time. So, nung inulan kami ng 11, 12 cases against us personally, laban kami, fight kami for years and years and years. Kaya nga, pag may nagsasabi na ay hindi yan magaling, ay hindi yan you don't know what I went through. You don't know na I survived something like that. Lawfare. I know it isn't fair. But hindi ako umupo, umiyak at nagsabi na, hindi, they did this to me, cry. Hindi. Laban, fight. I make no excuses. I will make no excuses for my record either. But I survived something like that and I know what that is like. Okay. So, gusto nyo ba dalhin sa politika yung ganyang klaseng ganyang klase na strategiya? Lalong-lalo na kung ginagawa siya nung mas malakas. Now, I don't know if there is room for us to be able to make a rule against lawfare. Tingin ko, mahihirapan tayo niyan or even a law. Kasi karapatan natin, kapag may nakita tayo, we are aggrieved that we can take a matter to court. So, ang hirap talagang i-regulate niyan. So, kailangan patigasan ng sikmura. You don't sit down and you cry about it. But, at the very least, we observe justice. We observe fairness as much as we can. Okay lang na masama ang loob natin. Kunwari, ay, nako, sayang, hindi na-convict yun. Okay lang to feel that way. Pero yung gusto ninyo, baguhin yung laws so that hindi siya para ma-deprive yung tao na yun. When it starts to happen to us, ayan, dyan na tayo magkakaproblema. Hi, Ethan, sorry. Ethan, get me now. Where are you? Sabi ni Katie, last day na bukas, baka magbago isip nyo. Tingnan ninyo how much is still needed for us to for many to understand. Ngayon, ito ay yung legal process pa lang, no? Ito pa yung what about yung sa ating elections? Marami pang hindi naiintindihan diyan. So, can you imagine, tatakbo ka when you cannot, ang dami pang kailangan gawin na naiintindihan ko na gusto ninyo tumakbo ko because you trust that I can do all of these things in higher office. At totoo lang, ang tingin ko, dapat yung kayang makipagbardagulan dyan, katulad ni na Comwing dyan. Yan, tumatakbo siya dun sa, yung party list nyo, ma'am? Yung she's running again dun sa party list niya. So, sa akin, yan, ipanaw yung mga party lists for the differently abled and all that. Importante yung mga representations na yan. That's why also, we have taken great pains to explain that the party list system helps to equalize yung representation natin. Kaya ayan, kung tinanggal natin ang party list, makakatakbo ba ngayon si Doc Lorraine? Makakatakbo ba yung mga ibang nagre-represent ng mga not necessarily marginalized, Pero hindi sila makakatakbo. There would be no opportunity kasi lulunurin tayo ng mga trapo. Kaya sa akin, even if I don't agree with your politics,
okay lang sa akin na ano, I will not deprive you of your opportunity to run. O halimbawa, I understand na si ano, dati tumakbo bilang senador, I don't know if he's going to run again, ni Sir Rizalito David. Now, he's very, very pro-church. He has a radio program sa Veritas. We don't always agree. Hindi yan Duterte, ha? We don't always agree on the politics. Pero if there was going to be somebody who would oppose, let's say, our our lines and who would oppose us fairly, it would be somebody like him. So, yun yung mga ano who are willing to do discourse, who will take their ideas and share it with us. Kahit di tayo mag-agree, pwede tayo makipagbalitaktakan. Hindi yung pakukulong tayo dahil hindi tayo pareho ng paniniwala. Hindi yung patatanggal ka dahil ayaw natin yung views niya. Yung mga ganon. Guys, asarin na natin lahat si Attorney Trix para makuha natin ang gusto natin na tumakbo siya. O yun nangako ako that I will seriously consider for 2028. Give that time. Sabi ni Miguel Bugel, the issue po ngayon at sa mga present lawmakers ay hindi mga lawyers and didn't sue sa pinagdaanan ni Attorney Trix. Yes. Kumbaga, marami halimbawa na malalakas. O syempre may advantage ang mga artista pagdating sa popularity. Pero dahil hindi nga natin masyadong nakikilatis yung capability ng mga tao, nandun tayo sa popularity tumitingin, na nanalo ngayon yung mga barely competent, ang sama ko. Pero yung bang tipong kulang talaga ang pagkakaintindi nila doon sa pagpapatakbo, paggagawa ng batas. Yung iba, naiintindihan nila yung paggagawa ng batas. Gawa naman ng gawa sila para sa sarili nilang kapakanan. Imbis na tinitignan natin, how much more money can we throw into the infrastructure? Para nasa 21st century na yung ating public transportation, waing nga pa rin tayo hanggang ngayon. And no matter how much the DBM and so many other people try to explain na hindi naman po delayed ang Mindanao Rail, ganyan. Excuse me. Nakita ko kasi yung explanation ni Yusek Goddess. Mahal natin si Yusek Goddess. At nakita ko naman ang explanation. But the fact remains, delayed ang Mindanao Rail. JR says, who would you suggest for Senate, please? Since I am able to vote abroad here in the UK after 22 years, dual citizen na kasi ako. Yay! Thank you very much. At na kayo, na rehistrado na kayo para makaboto. Okay? So, sir, titignan po natin kasi hindi pa po final. Bukas ang last day ng filing ng mga COC. So doon natin makikita and then we can put together a list. Pero sa totoo lang, dahil hindi pa campaign period, hindi pa natin nakikita yung mga plataforma nitong mga to. Kailangan sa pagkikilatis natin bago tayo mag-suggest at mag-share ng info tungkol dun sa mga gusto natin iboto, kailangan makita natin yung kanilang mga campaign programs. Pati Defensor says, welcome daw po yung pagtakbo ni FPRD sa pagka-mayor ng Davao City, sabi ni Speaker, kasi hindi na raw nila haharapin sa Kongreso kapag nanalo. Ang lame naman ang dahilan. Takot lang sila talaga kay FPRD. Yup. Oh, yeah. Sus Mariosep. Sabi ni Mark T., some information is escalating online. Ikaw lang ang nagsasabing escalating, ha? Online about you turning your back on the Dutertes. Is that true? How can I turn my back on the Dutertes? Nagkikita naman kami ni Sir. How can I be turning my back on anybody? I have not been asked to run. Tinanong ako, tatakbo ka ba? Hindi sinabi, tumakbo ka. So, ano yung turning your back on the Dutertes? Ang dami namang imbento. Nag-umpisa yan. Ako daw yung nag-convince kay Mayor Baste na i-bash niya si SBG
parang walang isip si Mayor Baste. Kahit tanungin niyo siya, hindi po ako yon. Hindi ako ganun ka-influential sa kanila. Buti nga kung maaalala niyo yung pangalan ko. Pangalawa, ano pa yung isang sinabi sa akin? Ako daw ang spy ni Amy sa PDP. O maniniwala ba kayo doon? Kung maniniwala kayo doon, ay di sige, maniniwala nga kayo na I'm turning my back on the Dutertes. So, kung magsasabi kayo ng ganyan, escalating information, sabihin niyo sa akin kung sino yung nagkakalat niyan. Nang sa gayon, mako-call out natin yung tao. Pero you're bringing it here and making it like a big deal. Hindi siya big deal. It's not escalating. It doesn't have any traction. People are excited about who is filing their COCs. But to pay attention to something as small and insignificant as that. From the start, sinabi ko sa inyo, ayokong tumakbo. Ewan ko kung bakit iniisip ninyo that by refusing to run, meron akong problema. Hindi ako galit sa'yo. Ret Sumalpong said, ang dapat i-revise yung pwedeng tumakbo sa Congress and Senate. Minsan na kasi wala talagang alam sa batas, di man lahat. Halimbawa, apaka-specific, Rets. Hindi, but I do understand that. I keep telling you that the reason that the Constitution says, able to read and write, may certain age, residency, citizenship requirement, ano pa ba yun? Ayun. Yun. It's because they want a wider representation. Dapat from all walks of life. In theory. Pero tama kayo, hindi nangyayari yun. Sino sa tingin niyo magiging top 1 senator? Sa Senate sa 2025, hindi pa nga natin nakikita yung finalist. Magkaano na tayo? Magbobolang kristal na tayo. Sabi ni Sheng, Rastaman as always, bakit hindi po siya bakit hindi na-disqualify? Sino po? Mark says, I'm with the Dutertes po. Meron na ako nakikita dito. Sorry if it sounds good. Ilan naman ang nakikita nyo? May thousands na ba yan? May hundreds na nagsasabing ganon? Kasi alam nyo, whether I run or not, they're going to say something. Alam nyo ba yon? Nung naamoy ng mga tao, yung mga galit sa akin, ang nakakainis niyan, yung mga mismong DDS, inaaway nila sariling mga taga-DDS, mga DDS din. Which makes me think that these people, hindi sila tunay. Hindi sila DDS kasi naninira sila ng kapwa. At wala namang ginagawa sa kanila. Anong kasalanan ko dyan sa mga yan para ipagkalat nila yan? Diba? Nakita lang ako na kausap ko si PRD. Ang dami nang nagduda. Tapos nung hindi ako tumakbo, ayan na naman. So, whether kausap ko si PRD or hindi ko kausap si PRD, may sasabihin din tungkol sa akin. So, hindi ko na papansinin yan because it really doesn't matter what you do. Hahanap at hahanap sila ng ipambabati ko sa akin. Which makes me believe that I'm right. Hindi ako dapat talaga tumakbo. May mga ganyan pala eh. Pero talaga, sayang na sayang pag senator ka, malaki magagawa sa Pilipino, hopeful pa rin you run. Alam nyo, by asking me, na bukas tuloy yung mga ganyan na bashing. Pero sa totoo lang, I was not asked to run. I was nominated sa PDP, but that was it. Besides, wala akong makinarya, wala akong pera. Iyon na nga eh. Kaya kaya nilang pagsabihan ako ng ganyan, kaya kaya nilang mag-raise ng mga ganyan na issues. It's because, number one, hindi ako mapagpatol sa mga ganyan stupid na mga walang kakwenta-kwentang sinasabi. Kampante ako, hindi naman galit si PRD sa akin. As far as I know, hindi naman ako kilala masyado ni Inday. Si Mayor Baste, I think I'm lucky if he remembers my name. Alam ko napapaganon siya pag nakikita ako. But other than that,
Okay. Sabi ni Elo Rodriguez, dapat itaas ang standards para sa running for Senate, Congress at executives. Hindi, pag executive appointed na yon. Secretary na nga lang for certain office, dapat civil service passer ka. Napaka-unfair naman. Civil service professional dapat. CSO. Ang daming hindi mapa-appoint. Ang problema kasi para naman nating inaano, yung presidente, parang na, how do you call this? Nalilimit yung choices ng presidente. Kasi kailangan din yung presidente mapapagkatiwalaan niya yung mga na-appoint niya. Kerry Bass says, I hope COMELEC is not after the money. Alam naman nila kapag pinaupo ang politiko na namili ng boto at nagbayad sa COMELEC, nagkakaloko-loko ang ating batas, bayan at bansang politiko. I understand, yes. Sabi ni Patty Defensor, on that appointment to the DILG, it looks like Cavite Governor John Vic Remulla and not Kong Barbers who's going to be tapped as the new Secretary of the Department. Ooh, ang powerful ng mga Remulla ngayon. Sabi ni Decky Boy, as much as we want to disqualify the Trapo because of their criminal case, as the saying goes, don't do unto others what you don't want to do unto you or on our candidates. Sabi ni Kikoy and Bukog, abolish Congress and party list, walang silbi. Mali ka doon. Kasi ang dapat ina-abolish natin ay yung batas that have made things this way. Ibig sabihin, I won't throw the baby out with the bathwater. Agree kasi ako dun sa konsepto ng party list, but only if papasok yung Kasi tinanggal nila yung mga marginalized sa totoo lang. Grabe yung changes. At ang may problema dito, ang gumawa ng batas ay yung mga kongresista and they want to make it easy for them to be able to use the party list system to perpetuate their dynasties, themselves in power, and so on. So, it's the law. Ang pangit ng pagkagawa ng batas dahil syempre, ang nilagay natin dyan ay mga makasarili na tao. So, in the end, it's still also about the people that we vote for. You can put in system after system after system. Pero kung upo tayo ng upo ng mga greedy people na wala namang intention talaga magsilbi sa bayan at walang maipakita na meron silang paninilbihan sa bayan other than their family name, then stop natin yung ganyan. Yun ang itigil natin, yun ang i-abolish natin. Yung practice na pag sikat, iboboto. Kapag ay familiar yung family name, iboboto. Yeah. Abu says, can you dedicate one live on the topic of how to vote for our candidates and how the voting system works para hindi ma-invalidate yung mga votes natin? Okay, yeah, we'll do that. I was going through, again, the Omnibus Election Code. Kaya natuwa ako nandito si Madam, si former COMELEC Commissioner Ma'am Gwen Guanzon, Rowena Guanzon, kasi, pagka ako yung nagtanong sa kanya, yung makakasiguro tayo na we're going to get the right answers. Yun sabi ni El Puncho, no to sing and dance. Yun nga yung problema. Kasi pagka yung mga botante, hindi nila talaga kilala yung tao, they will go for what makes them memorable. Kaya importante dun sa ibang mga kandidato na nakakapag face-to-face, shake hands, song and dance, ganyan, hanap sila. O kaya magpapatawa, magpapa-cute, magpapa-something para tumatak yung pangalan nila dun sa isip ng mga tao. So what do? It has to be information talaga. Discuss natin yung mga qualities ng tao, i-discuss natin yung quality ng kanilang plataforma. At isa pa, tanungin natin parati sa kanila, teka, baka naman binubudol mo kami, sir or ma'am. Anong pwede namin gawin pagka hindi mo ginawa itong mga pagka wala man lang kahit isa dito sa mga pinangako mo, ano yung paningil namin sa inyo? Ha? Papansinin nyo pa ba kami pag kami naboto na namin kayo? Baka naman talikuran nyo na kami. Ask them all the time kasi dyan tayo nadali eh.
Sabi ni Gary Reyes, they're trying na sirain ng solido ng BBS. Uy, andito si Tio. Hi, Tio. Sabi niya, if there's one person I truly admire and believe deserves a seat in the Senate, it would be Attorney Knox. She did an outstanding job as BBM's press secretary and has proven her competence even more as a lawyer. What I appreciate is how she explains legal concepts for free on social media, breaking them down in a way that's easy to understand, even for those without a legal background. I've personally learned more from her than some of my law professors. Oy, Tio, bawal magpaiyak. At wala pa akong barya. Pero pagdating ko dyan, manlilibre ako. You deserve at least ice cream. O, di ba? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!